Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Mahal na Diyos, ngayon po'y lumalapit kami sa iyo na punong-puno ng pasasalamat. Una ay ang amin pong pasasalamat sa lahat ng mga pintuan na inyong binuksan sa aming mga buhay. Sa mga oportunidad at pagpapala na ibinuhos mo sa amin. Kinikilala po namin ang bawat saradong pintuan ay bahagi rin ng perpektong mga plano para sa amin. Panginoon, salamat po sa pagbibigay sa amin ng lakas kapag kami napapagod. Sa pagbibigay sa amin ng pananampalataya kapag kami nanghihina at sa pagpapakita sa amin ng daan kapag kami naliligaw. Panginoon, salamat dahil palagi kang nasa aming tabi. Sa sandaling ito, hinihiling din po namin na palakasin mo ang aming pananampalataya upang lubos kaming magtiwala sa iyo at sa iyong mga layunin para sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng pangunawa at karunungan upang mabatid ang mga landas na dapat naming tahakin. Naway palagi kaming makinig sa iyong tinig at handang sumunod sa iyong mga utos. Tulungan mo rin kaming maunawaan ng iyong mga plano ay masigit pa kaysa sa amin at sa bawat pagsubok at paghihirap ay nariyan ka. Ginagabayan at inaalagaan mo kami. Naway mamuhay kami ayon sa iyong kalooban at tulungan mo kaming palaging hanapin ng iyong kalwalhatian sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Amen. Talino at puso! Hatid ang serbisyong may talino at puso. Tungo sa mas matatag na Batangas para sa bagong Pilipinas. Tara na, sakay na, aarangkada na. Ito po ang inyong Friday edition ng Biyaheng Kapitolyo. At puso! Ayan, magandang umaga po Southern Luzon at magandang umaga Batangas. Araw na naman nga po ng Biyernes, November 7, 2025. At narito na po muli ang inyong paboritong kapasada tuwing umaga sa mas pinalakas at pinalawak na programang pangradyo at online para sa bawat Batanggenyo. Ako po ang inyong kasangga sa balitaan at kwentuhan, Tala Cabello. Good morning mga kabiyahe all over the world! Sa ngalan po ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng Provincial Information Office, samahan niyo po muli kami sa loob ng isang oras na talakayan na nakalaan sa public service. Ito naman po ang inyong katiwala sa paghahatid ng impormasyon, Millicent Ramos. Yes, at bukod nga po sa ating Facebook live streaming dito sa ating Batangas PIO Facebook page, tayo rin po ay napapakinggan sa ating partner radio station sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman sa mga katiwala po nating nakatutok sa ating live streaming, show us some love and support. Pusuan na po ang aming programa, mag-comment na at ang iyong mga pagbati and share this video para naman nga po mas dagdag ang ating Friday vibes. At syempre, hindi po makukumpleto ang ating
pasada kung wala ang ating mga pagbati. Hello and happy Friday morning po. Unang-una, syempre, sa ina po ng ating lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, Vice Governor Dodo Mandanas, sa ating pong lahat ng board members, at sa lahat po ng mga kasamahan naming kawani dito sa pamahalaang panlalawigan. At syempre sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, maparadyo man o online. Good morning, everyone! And syempre, dapat mag-good morning tayo sa isa't isa. And good morning naman, Tita Isen. Parang matagal-tagal din po tayong hindi nakakapag-radio ngayon. Yes, syempre sobrang naging busy po tayo sa mga Yes, past totoo few po. days. Kaya na-miss mo ba itong ating araw na to? Syempre, na-miss ko ang ating Friday duo. At syempre, na-miss din natin ang ating kasamang si Jonathan. Kasamang Jonathan, Yes, Kuya Jonas magpagaling ka. Gatwal po. Yan. At syempre, para naman nga po bumati sa ating mga online viewers, narito po, Almira Baler. Ayun, maraming salamat kasamang Tala and Tita Isent. Magandang umaga po sa lahat na nakatutok po ngayon sa ating biyaheng Kapitolyo. At syempre para po sa ating pong mga live viewers via Batangas PIO Facebook page, pinabati po natin na magandang umaga si Ma'am Nitz Lapa, kay Cashel Kakantos na nagsasabi po ng TGIF, kay Gerard Sison, kay Tito Rogelio Aguirre at kay Tin Damian. At syempre nandyan po si Froilan Salcedo Jr. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre po, bukod po sa ating pong mga pagbati, ay ang ating pong announcement. Isa pong mahalagang anunsyo po mula po sa Batelec sa darating pong Lunes, November 10, 2025. Magkakaroon po tayo ng scheduled power interruption sa San Sebastian Village, Poblacion 3, Tanawan City, mula po yan alas 9 po ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon upang po maisagawa ang relocation of poles sa nasabing lugar. Gayon din po, magkakaroon po tayo ulit ng scheduled power interruption sa darating po na Huwebes naman po sa sunod na linggo, November 13, 2025, mula alas 9 po ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, para po sa pagsasagawa naman ng road clearing at conversion of line para po sa Minica, Sabriana at Bagong Bayan, Tanawan City. Ang mga apektado pong lugar ay ang bahagi po ng Bagong Bayan papunta po dyan sa Hidalgo at sa Hidalgo po mismo. Pinapayuhan po ang lahat ng residente at establishmento at mga apektadong negosyo na maghanda at magplano ng maaga upang maiwasan ng abala. Ang hakbang na ito po ay bahagi po ng patuloy na pagsasaayos at pagpapabuti ng linya ng kuryente para sa mas ligtas at maaasahang serbisyo. Yan, maraming salamat naman kasamang Almira. Napakaganda naman talaga araw-araw. Teka lang, bago Yes tayo magpatuloy, po. hindi ata ako nabigyan ng memo na kailangan tayo naka-jacket ngayong umaga. Yes. Nako, parang lagi tayong naka-jacket. Ayun na nga, Tita. siguro sa kadamihan ng ating kinakausap. Nakalimutan ko Totoo na. po. Parang kung Yes. hindi tayo naka-black, naka-jacket Yes. tayo Opo, tuwing sige. Friday. Ayan, ngayon nga pong umaga, ating tatalakayin ng isang napakahalagang paksa nga po, ang pagiging handa sa panahon ng bagyo. Sa tuwing dumarating po ang malalakas na ulan at hangin, mahalaga pong alam natin ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo, upang mapanatili pong ligtas ang ating pamilya at komunidad. Gayon din po, tatalakayin natin kung paano natin mapapangalagaan hindi lamang ang ating kaligtasan, kundi pati na rin ang ating katawan at kaisipan. Kabilang na nga po dyan yung paraan upang maibsan ang stress na maaaring idulot ng iba't ibang sitwasyon sa ating buhay. Ang lahat ng yan po, alamin natin maya-maya lamang. Siyempre, bukod po riyan, ihahatid rin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Yes, kaya naman subaybayan po ang lahat ng yan maya-maya lamang pagkatapos po ng ilang anunsyo at paalala. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak.
Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtasang lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhin ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Eneng, nag-aalboruto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Talino at puso. Patuloy po kayong nakatutok sa inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:48 AM na po ng umaga at tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan ngayong araw ng Biyernes. Pero bago ang lahat ng yan, Tita Isent, magkamustahan muna tayo. Kamusta naman po kayo ngayong mga nakaraang araw? Siyempre, sobrang busy tayo. Talagang lagi Totoo. tayong busy sa dami nating iniintindi. Siyempre, marami tayo kasi mga nakaatang sa atin sa ating opisina ang maraming bagay. So, kailangan nating magampanan ito ng ayos. At siyempre, ang paghahanda rin natin sa nalalapit na, hindi natin mapipigilan ang pagdating ng bagyo. Pero siyempre, kailangan nating maghanda. Siyempre, madami tayong mga meetings, marami tayong mga dapat inaasikaso dito sa opisina. Kaya, Yes po. pagka pinag-uusapan ng bagyo, lalo itong huli natin, Bagyong Tino, medyo ako kinakabahan lagi. na. Siguro hindi nyo po natatanong, o kukwento sa inyong tala na nung pagka kami kasi binabagyo, lagi kaming binabaha sa amin. 2 beses na yon. So, nangyari noon pagka ako'y nag-gradyo noon yung last time, pagdating ko sa bahay, yung aming baha ay nasa loob na ang tubig. Yes. Kaya tuwing magbabagyo, ako talaga po'y kinakabahan. Talagang kahit pa wala tayong magagawa, bagyo yan hindi natin Yes. mapipigilan. Kasi, Kumbaga, dala ng opo. kalikasan. Kakatapos nga lang po ng Bagyong Tino at parang kahapon nga lamang tayo nagkaroon ng window na maaraw at ngayong umaga. Pero ito nga pong nagdaang araw ay puno nga po tayo ng pag-uulan. Kaya naman sobrang napapanahon po ng ating topic ngayong umaga. Oo. Pero syempre, nadadala na din natin yan sa pagdadasal natin. At alam kong hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil lagi tayong ginagabayan pag laging sinasabi na ang lakas ng bagyo na dumadating. Pero napapansin niyo po, ang buong Batangas, talaga pong laging ginagabayan ng ating Panginoon. Syempre, ng ating mahal na Birheng Maria. Yes, and speaking of that nga po, inulan po ang lalawigan ng Batangas nitong mga nakaraang araw. At bukod nga po sa Bagyong Tino na higit na
Manalasa sa Visayas, lubos naman pong nakaapekto sa ating mga Taga-Luzon ang weather system na shearline. Yung shearline na weather system, Tita Isen, parang kakonti pa lang yung nakakaalam nito. Kaya ating talakayin, ano nga po ba ang shearline? Yan, Tala. Kaya ang tanong natin, ano nga ba ang shearline? Ito po yon. Ang shearline ay nangyayari kapag nagtagpo ang malamig na hangin at mainit na hangin sa karagatan o kalupaan. Parang dalawang magkaibang klase ng hangin na nagbabanggaan. Kapag nangyari ito, maaaring tayo makaranas syempre ng maulap na kalangitan, katamtaman hanggat tuloy-tuloy na pag-ulan. Syempre, nandiyan din yung mas malamig na temperatura sa ilang lugar. Kaya sa atin sa Pilipinas, madalas makakaapekto ang shearline sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon, lalo na tuwing bare months at panahon ng amihan. Kaya yung ngayong nangyayari sa atin, ayan. Yes, at ang shearline nga po ay maaaring magdala ng tuloy-tuloy na ulan na pwede pong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na po sa mga bulubundukin o sa mga mababang lugar. At ito nga po, paalala lang sa lahat, hindi po ito bagyo. Kaya minsan, Tita Isen, parang kapag nagsasabi ang ating mga kababayan, bakit ulan pa rin ng ulan, nakalabas na yung bagyo. Maaari pong dahil ito sa shearline nga po na ating tinatawag. Again, ito nga po ay hindi bagyo, pero seryoso pa rin po ang epekto nito. So, ano ang dapat natin gawin, Yes, ito Tala? na nga po. Ang mga dapat nga nating gawin ay maging updated sa ulat panahon ng DOST Pag-asa. Siyempre sa mga DRRMO po ng ating mga LGUs. At ang maghanda po tayo lagi ng payong o kapote, maging alerto sa mga weather advisory lalo na sa mga lugar na madalas bahain. At syempre, i-follow na natin yung mga Facebook pages na talaga namang verified at nagsasabi po ng impormasyon patungkol po sa bagyo at ipabatid po sa pamilya ang lagay ng panahon para matiyak naman na tayo ay nasa ligtas. Ayan, at syempre nga dahil usapan na nga po natin ngayong umaga ay patungkol sa sama ng panahon, may isa na naman pong paparating na sama ng panahon. Ayan, kaya o bagyo nga nakita po mo sa ba ating yung nangyari bansa. sa Cebu? Talagang Opo. nakakaawa din po yung nangyari sa kanila. Kaya yung sa pakiramdam natin kung dito yung mangyayari sa atin, syempre tayo po malulungkot. Kaya ang dasal nga na po talaga natin ay maging digtas po ang bawat isa. Sumunod kung ano po yung mga dapat nating gawin. Kaya at mag-iingat po talaga tayo. Opo, parang sa pagkakakita ko sa mga news, hanggang bubong, hindi na siya hanggang tuhod na tinatawag hanggang bubong na po. Kaya naman manatili po tayo sanang ligtas. At syempre para naman nga po magbigay ng detalye o kaukulang detalye o tips para manatili tayong ligtas, nagpadala po ang PDRRMO ng kanilang ulat ngayong umaga at ayon nga po sa Pag-asa, ay ang Pag-asa or North-East Monsoon nga po o amihan ay nakakaapekto sa extreme northern Luzon at magdadala po ito ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa ngayon nga po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng fair weather condition, manilaban sa mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Samantala, may binabantayang bagyo sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa 1,525 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. At wala pa po itong direktang epekto sa bansa bagamat lumakas ito ng severe tropical storm na may lakas po na hangin na 95 km per hour at may gustiness po na 115 km per hour. Ito po ay kumikilos pa rin ng northwestward sa bilis na 10 km per hour. So ito po ay medyo mabagal kumbaga yung pagkilos nito. Kaya naman mas nakakatakot kasi may tsansa pa na mas lumakas ang ito nga pong severe tropical storm na ito. Dahil nga po habang nasa karagatan siya ay lalo pa pong may chance na lumakas ito at kapag nga po pumasok pa ito sa Philippine Area of Responsibility ay tatawagin naman nga po itong Uwan o bagyong Uwan po. At yun nga po ang mahirap pa. Pag pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility, may chance pa po na ito ay maging typhoon at kapag naman po pinalakas pa ito ng Philippine Sea, may chance din po na ito ay maging super typhoon.
Kaya naman po, tayo po ay may mga ibabahagi na mga bagyo tips para po tayo ay manatiling ligtas. Yan, at para naman nga po sa bagaman nga po, hindi natin nakikita kung saan direktang tatama itong bagyo sa Katimugan Luzon o sa ating lalawigan ng Batangas, hindi pa rin po natin dapat alisin ang panganib na maaaring idulot sa atin. Kaya naman nga po, ito nga sabi natin, ang ano nga ba yung mga dapat bago, habang at pagkatapos ng bagyo upang mabatili po tayong ligtas. Ayan, Tita Isan, ano nga po ba yung mga bago nating dapat gawin? Siyempre, unang-una po, alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Ang pangalawa po ay alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at pagligtas. Siyempre ito, di ba, tayo sa mga barangay, may mga ibinibigay na anunsyo. Makinig po tayo para maging ligtas po ang ating pamilya, siyempre ang buong barangay at ang buong Batangas po. At pangatlo po, siyempre, suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Ikaw ba naghanda na ng go bag, Tala? Sabihin na nating maghahanda pa lamang tayo. Sa tunay, ako maghahanda pa rin. At alam nyo yun, pagka minsan, na-experience yun sabi nga ng aking anak Mami, maghanda na po. Pero alam mo yung natulala ka na kasi nakita mo na yung tubig na sa loob ng bahay nyo. Kaya ngayon po'y natuto na ako, una po syempre ay panalangin, tapos maghanda nga po ng mga kailangan natin just in case na emergency po. At syempre, ilikas po yung mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Ayan, wag nating kalimutan. Ang dami kong nakikita ng mga videos na ang mga alagang hayop pa rin po natin ay talaga namang palutang-lutang sa baha at walang naman lang nag-aasikaso. Kaya please po sa mga pet owners po natin, wag po natin kakalimutan ng ating mga alagang hayop. Bukod sa pamilya natin, syempre ang mga hayop at mga alaga rin po naman natin, ikapamilya na natin at malaki ang nabibigay at nadudulot nating ligaya sa ating buhay. At syempre ang panghuli, Tala, kapag inabusuhan ng kinauukulan, mabilis po na lumikas sa itinakdang evacuation center. Alam mo bang may matitigas talaga ang ulo na kahit na abisuhan o umalis na sa gilid ng creek or ng ilog, hindi pa rin sila, kasi iniisip nila paano yung bahay nila, paano yung mga maiiwan nila, kaya gano'n na lang po talaga minsan nagkakaroon po tayo ng mga insidente sa ating lugar. Ayan. Kaya naman nga po, wag nating intayin na may mangyari pang masama bago tayo lumikas. Kapag po tayo inabasuhan na, lumikas na po tayo agad. At syempre, ano naman nga po yung mga habang nating ginagawa. Ayan, kasamang Almira, baka may share mo naman sa ating mga tagapakinig. Ayan, syempre una na nga dyan ay manatiling mahinahon. Manatili po tayong nasa loob po ng ating bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon mula po sa mga maasahang pagkukunan po ng impormasyon tulad na nga lang po sa ating pong DOST Pag-asa, sa ating pong DILG, at sa ating pong mga local government units po na Facebook pages po na sa PDRIM po para po tayo po ay updated lagi at kung kailangan po nating lumikas ay tayo po ay lumikas na. Sunod po ay patayin po ang ating pong main switch ng kuryente at valve po ng tubig. Siyempre po, kahit po tayo po ay lilikas, atin pong iisipin pa rin po ang ating bahay na as much as possible po ay minimal po ang atin pong magiging damages po. Kaya po mahalaga po ang ating pong patayin ng ating kuryente, ang main switch po ng ating kuryente at valve po ng ating tubig. Gumamit po ng flashlight or emergency lamp. Maging maingat sa paggamit po ng kandila at gasera, syempre po para po hindi na po natin din isipin na bukod nga po sa ating pong pagbaha po ay may iisipin pa po tayong fire. Ayun po ay dagdag pa po sa ating pong isipin. Umiwas po sa mga salaming bintana at pinto. Ayun po. Ayan, syempre, ang mga kailangan naman po natin gawin, ito po yung mga pagkatapos, ito naman po yung mga dapat nating gawin sa ating... Kasi hindi na po tayo dapat makampante pagkatapos o habang may bagyo. Pagkatapos, importante pa rin po ang gagawin. Yes. Unang-una po dyan, syempre, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas ng
buralik sa tahanan. Pangalawa po, umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. Siyempre, delikado yon. Kailangan i-check muna lahat yon dahil lang minsan pag nakaapak tayo o ano, so delikado po. Siyempre yan, huwag tayong gagala upang hindi maabala ang emergency services, maging maingat sa pagsasaayos ng mga nasirang bahagi ng bahay, at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. At siyempre, ang panghuli po natin, itapon ang mga naipong tubig sa lata, paso, gulong upang hindi pamahaya ng lamok. Ayan, doble yan. Di ba Tala, pagkakatapos ng bagyo, marami tayong mga tubig-tubig. So, yun po, i-check natin para din po sa kaligtasan natin dahil maaaring magkaroon po tayo ng dengue, mga influenza o mga sakit na maaari pong dumapo sa atin pag marumi rin po yung ating kapaligiran. Kaya, pagkatapos po, linisin po ang lahat ng ating kapaligiran. Kaya nga po parang sinasabi natin, kailangan din natin maging kalmado at talagang isaayos ang mga dapat natin gawin bago, habang at pagkatapos upang masigurado ang ating kaligtasan. Pero kahit ganun nga po, hindi pa rin naman nga po natin masisigurado ang kaligtasan, pero kahit papano po ay maiibsan po yung ating pag-alala. Oy Tala, ano naman yung mga dapat nating kailangan na ihanda opo. pagka tayo ay nagkaroon na talaga ng mga emergency? Ito nga po, kasama dapat to sa go bag natin. Ito yung emergency kits natin. Kasama nga sa emergency kits ay yung gamot, katulad nga ng mga paracetamol, cough syrup, at iba pa. Nandun rin din nga po yung first aid kit at ang mga pagkaing delata, ready to eat na food na po para hindi na kailangan lutuin kung Magluluto. sakaling nasa evacuation center sila. Mga biscuits at candies para kung sakaling naliliyo, may candy naman na makakatulong o kaya ready to eat nga na mabilisan Yes, lamang. Ayan, flashlight na rin sa mga ano nga po na may extrang batteries. At Oo, dapat syempre, ihanda natin, i-charge na po agad lahat, pati mga cellphones, power banks, yung mga emergency light, ayan. Kaya maghanda po tayo. ito po optional, kailangan din po siguro natin baka kandila at posporo kung sakali naman nga pong wala tayong daladalang flashlight. Pero syempre iisipin po natin na bantayan kung ano yung kandila at posible nga po itong magdulot pa ng sunog. At yan, kung meron po tayong portable radio ay mas maigi para tayo po ay updated sa mga news. Siyempre, magdala na agad tayo ng mga kumot o damit, pamalit, kasi nga sa bagyo, pag nagkabiglaan, dapat may ready na tayong mga damit. Kaya napaka-importante ng emergency bag natin. At pito o whistle kung Yan, sakaling... isa ring napaka-importante niyan na dapat daw talaga isuot na dito sa lieg para just in case lang po talaga Yes po. na tayo ay mga ilangan. Oo. At syempre Tala, may nakalimutan tayo ang tubig. Napaka-importante sa atin ang tubig. Dahil pag bumabagyo at bumabaha, minsan kalimitan po madumi na yung tubig natin sa mga giripo or sa... Kaya dapat meron po tayong nakahanda na tubig. Tama ka dyan, Tita Isen. Siguro kaya hindi ko na rin na pag-isipan ang tubig dahil hindi naman ako nainom. Napansin ko nga, sabi ko bakit parang nakalimutan natin yun. Pero napaka-importante natin talaga ang Yes, tubig. totoo po. Hindi ka nga pala mahilig magtubig. Kailangan po natin At huwag niyo yan. po akong gagayahin. Yan. Huwag Opo. niyo pong gayahin si Tala kasi hindi po talaga ito umiinom ng tubig. Nainom naman po. One sip. nainom din. One sip lang. Parang kaya kong makasurvive sa drought. Talaga? Ako talaga hindi. Ganun siguro pagka sasabihin ko nagkakaedad. Tama ba, Sir Edwin? Pag nagkakaedad, ay, bawal nang hindi umiinom ng tubig. Kailangan natin Kaya yan. pala medyo Importante po. kaya ko pa. Ayun. Ayan at, Nagkakahalataan na tayo dito. Sige. yan at sa mga panahon nga po na nahaharap ang lahat sa sakuna o kalamidad, isa nga po sa laging paksa ay patungkol sa suspension o kanselasyon ng klase. Ito po ay paulit-ulit Yan, na importante nating, talaga to. syempre, binabahagi para nga po mataas pa ang kamalayan patungkol dito. At narito nga po yung mga guidelines o protocols na dapat alalahanin at sundin sa panahon na may bagyo, matinding pag-ulan at pagbahat, gayon na din ang paglindol. Ito nga po, kasamang Almira. Ayun, ang class and work suspension in schools during disasters and emergency po. Ito po ay ayon po sa ating DepEd number 22 series of 2024. Typhoons and tropical cyclone. Ayan, pag po
tayo po ay nasa signal number 1. Ang atin pong suspended po automatically ang ating pong classes for kindergarten. Sa atin pong signal number 2 po, ang ating pong face-to-face classes for kindergarten and elementary to junior high school ay automatically po ay suspended. Will shift to modular distance learning, performance task, projects, or makeup classes. At para naman po sa ating signal number 3, ito na po yung classes in all levels, work, at saka po work in schools ay magiging suspended. If the tropical cyclone wind signal is issued at a time when classes have already begun, the school shall immediately suspend the classes and work and send everyone home if it is safe to do so. The suspension of classes due to typhoons and tropical cyclones will follow Pag-asa's tropical cyclone wind signals and executive number 66 series of 2012. Ayan, at pagdating naman nga po sa ating heavy rainfall and flood, o ito nga pong DepEd number 22 series of 2024 pa rin na revised guidelines on class and work suspension in schools during disasters and emergency kapag po ang Pag-asa rainfall or flooding warning ay nasa yellow warning rainfall or alarm flooding. Ang local chief executive po ang magdidesisyon ng suspension ng face-to-face classes at ng trabaho po sa schools, provided that ang schools po ay mag-shift into modular distance learning, performance tasks, projects, or makeup classes. Kapag naman nga po orange or red warning, rainfall, and critical water level flooding, ang school head naman po ang agarang magsususpende ng ating mga classes at work sa kindergarten to grade 12 and ALS. And syempre, papauwiin na po ang lahat kapag safe na po itong gawin. Kapag naman po sa oras na nagsimula na po ang klase, ito po ay sa oras na nagsimula na po ang klase. At kapag naman orange or red warning and critical water level flooding naman po, ang classes and work from kindergarten to grade 12 and ALS are automatically po suspended na po sa schools. Ito naman po ay kapag hindi pa po nagsisimula ang klase. Ang suspension po ng classes for heavy rainfall will depend po sa rainfall warning by Pag-asa. Ayan, para naman po sa cancellation or suspension of classes and work in government offices due to typhoons, flooding, other weather disturbances, and calamities. Ayon naman po sa Executive Order number 66 series of 2012, ayon po sa Pag-asa sa TCWS, pag signal number 1, ang suspension po natin is classes at the preschool level. Pag naman po signal number 2, classes at the preschool, elementary, and secondary levels. At pag signal number 3, classes at preschool, elementary, secondary, and tertiary levels including graduate school or work in all government offices. Ayan. In the absence of typhoon signal warnings from Pag-asa, localized and cancellation or suspension of classes and work in government offices may be implemented by local chief executives as chairman of the local disaster Reduction and Management Council concerned in the coordination with Pag-asa and the NDRMC, especially po in flood-prone of high-risk areas. Ayan. For public and private emergency, elementary, secondary, and tertiary school, as well as work in government offices. Ayan, maliwanag po yung mga binasa po natin. Kailangan po maging aware po ang bawat isa dito. Kaya mas maganda rin na tumingin sa ating page para po kita po natin at alam po natin kung ano yung mga dapat gawin, warning. Dahil kalimitan ang mga mother talagang pagdating sa mga alalang-alala sa mga bata na ano ba, may pasok po ba? Kaya pag bagyo talagang ang mga ina ay hindi maintindihan kung ano ba talaga, sino ba talaga ang dapat nating sundin. Ayan, maliwanag po sa ipinakikita po namin ngayon.
Yes. At syempre nga, Tita Isent, maganda nga pong alamin na din natin or maging familiar tayo sa mga typhoon or suspension of classes nga po. Para ngayon nga sabi nyo, maiwasan na po yung pagtatanong at yung pag-aalala kung may pasok po ba o wala. At syempre, sa kaligtasan rin ng bawat isa, hindi lang ang mga bata, kahit tayo rin po, sa kaligtasan ng bawat isa, manood muna, makinig muna sa lahat at para pumunta sa mga legit na pages, website, para po sa kaligtasan po ng bawat po. isa. Ayun, at mahalaga nga po na maging mahinahon po muna lagi. Hindi po Tayo yung- alamin po muna natin ang nangyayari po sa ating lugar bago po tayo magtanong. Yan, tama. Yes po, alam po namin tayo po lahat ay hindi po tayo waterproof. Yes, oo. Yes, Pero, syempre po, kailangan pa rin po nating sundin ang mga, yung mga... Ay, ang ano, kung ano yung nangyayari sa lugar natin. Oo, Syempre, pagka, yung mga advisory. diba? Kalimitan po, may ayun. mga nangyayari po kasi nasa atin dito sa provincial government. Laging sinasabing ano ba ang abiso ng provincial government. Pero syempre po, uunahin po natin, malalaman po ba namin kung ano yung ibinigay o anong nangyayari sa lugar nila. So yung pong ang LGU o kung sino po yung nakakasakop, sila po muna ang nakakaalam kung ano yung nangyayari sa lugar nila. Kaya doon po tayo babase ang provincial government of Batangas. At syempre naman po, Oo. lagi naman po tayong katuwang ng ating mga LGUs, katuwang ng ating iba pa pong mga Facebook media pages po, para naman po maghatid ng napapanahon, syempre, ng mga tala- balita ukol Oo. nga dito. May mga guidelines at protocols po na sinusunod po kami, kaya hihintayin po namin kung ano yung abiso o kung ano yung ibinigay ng mga MDRIM o ng bawat LGU. Doon po tayo susunod. Saka po tayo magdi-declare. Ano Opo, po? at saka po, syempre po, ina-analyze din po nila muna ang ating pong lagay ng Yes, panahon. opo. Bago po sila magbigay po sa atin ng ating pong iaabiso po sa publiko. Kasi what if po, magbigay sila ng hindi accurate, ay sa kanila din po yun babalik. Kaya po, intay-intay lang po tayo ng mga updates po. Ayan. Mabuti na nga pong sigurado kesa naman po yung mali yung maihatid namin sa inyong impormasyon. Ayan, ang oras nga po natin 10:12 a.m. na po. At ngayon nga pong umaga ay tinalakay natin kung ano ang shearline pati na rin ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Gayon din po aming ibinahagi ang mga guidelines at protocols na dapat sundin tuwing may sama ng panahon. Sa amin pong pagbabalik, tatalakayin naman po natin ang isang paksang may malaking kinalaman sa ating kalusugan at kapakanan, ang stress po. Kaya naman po, wala po munang maglilipat ng himpilan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo pagkatapos po ng ilang mga anunsyo at paalala. Toto Pito, 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Talino at puso.
Yan, patuloy po kayong nakatutok sa inyong biyaheng Kapitolyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan ngayong araw ng Biyernes. Yan, ang unang Miyerkules nga po ng Nobyembre ay lagi po nating ginugunita ang International Stress Awareness Day. At ngayong araw nga po ng Biyernes, atin pong ipagpapatuloy ang pagtalakay sa isang napapanahong paksa na may malaking kinalaman sa ating kalusugan at kapakanan. Ang stress at kung paano ito naaapektuhan ang ating pang-araw-araw na buhay. Sa dami po ng ating mga gawain, responsibilidad at mga hamon sa trabaho o personal na buhay, hindi po maiiwasang makaranas tayo ng stress. Ngunit mahalagang atin pong maunawaan na ang stress, bagamat karaniwang nararanasan ng lahat, ay maaari rin pong magdulot ng seryosong epekto kung hindi ito mabibigyang pansin. Kaugnay po nito, bilang pangunahing prioridad ang health sa Hearts Program ni Governor Vilma Santos Recto, hindi po natin palalampasin ang araw ng Biyernes nang walang maibahaging gabay pangkalusugan. Hindi lamang para sa ating pisikal na kalagayan, kundi maging sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Kaya naman this Friday morning, para sa pasada ng ating segment na Kalusugan Mo, #1 sa puso ko. Atin pong aalamin ang mga paraan para mabawasan ang stress. Ayan. Sige, tala ako muna. Sige Siyempre, po. pagka daw po may malalim na paghinga, huminga ng dahan... Deep breathing, kumbaga. Oh, yes. Huminga ng dahan-dahan at malalim. Nakatutulong ito para makarelax ang katawan at mabawasan ang stress. Pwede mo din itong gawin kahit saan, lalo na kapag nai-stress ka. Ikaw ba nai-stress? Ayan, pag nai-stress tayo, napapatigil tayo, tapos napapabuntong hininga. Sa tunay po, dahil na-discuss natin Opo. kanina ang bagyo. Sa tunay po, pagka nagkakabagyo, talaga pong ako'y nai-stress talaga. Kaya tamang-tama yung pagkakataong ito nung araw ng Biyernes na ang ating natalakay ay tungkol po sa pagbagyo, sa paghahanda natin at mga kailangan nating gawin. Ito naman po ang stress naman po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. At syempre, Tala, ano pa yung mga kailangan po nating gawin pagka Ayan, stress? ito nga yung parang minsan kailangan natin magmuni-muni or yung ating mindfulness. Maglaan po tayo ng ilang minuto para manahimik at mag-focus po tayo sa ating paghinga. Nakakatulong po ito para kumalma, mabawasan ang kaba, at luminaw nga po yung isip. Kasi minsan, parang tinuro ko po ito kay Almira. Minsan, minsan po kasi, napapansin niya na nakatulala lang ako na ganyan. Tapos ang sabi niya sa akin, sis, anong iniisip mo? Ganyan. Sabi ko, sis, wala. Try mo yung wala kang iniisip, nakatulala ka lang. Yung as in blank yung mind mo. As in, naka-shutdown yung brain. Tinry ko minsan, po. ganun din ako. Nangyayari rin yun sa akin, sa totoo lang. Minsan iniisip mo na, oo ka lang, pero hindi mo narinig yung sinabi ng katabi mo. Opo. Minsan ganun din ako. totoo po. Simula po nang tinuro yun ni Tala sa akin, ginagawa ko na po siya subconsciously. Ayan. Subconsciously nagagawa ko siya kapag minsan kalagitnaan ng araw, parang wait lang, ang dami ko Ang nang dami na-overstimulate yung nang brain ko. nangyayari. So, shutdown ko siya for a while and sobrang nakakatulong siya. Tapos, hinga ka malalim. Okay na, para ka nang nag-restart. Parang ganun yung feeling mo. Na-recharge pag na. Na-recharge. Totoo. Asya, kaya dapat daw maging regular na ang ating ehersisyo. Kaya kailangang maglakad, tumakbo, lumangoy, o mag-yoga. Di ba ginagawa niyong dalawa yan? Yes. Kaya nga po Kaya- nakakawala din siya ng stress kasi nagre-release tayo ng endorphins. Kumbaga yung happy hormones natin, nagre-release tayo. Kaya mas okay nga po yung regular exercise. Dahil daw ang paggalaw ng katawan ay nakakatulong para gumanda ang pakiramdam at mawala ang tension. Kaya Kahit pala malimit kayong Opo. nagja-jogging. Or kahit po lakad-lakad lang po dito sa lobby Yes, natin. oo. Iba-iba pa rin po siya. Para pong hindi na siya sa physical lang din para sa mental health na din natin Yes, yung tama. pag-exercise kasi nababaling yung attention natin sa ibang bagay. May ginagawa tayo para gumalaw yung ating mga katawan. Ngayon din ay may benefits din naman ang ating pag-ehersisyo. Pero syempre, dahil sobrang busy tayo sa dami ng ginagawa natin, nakakalimutan na po natin mag-ehersisyo. Pero dapat po na gawin natin ito araw-araw dahil napaka-importante po ito para sa ating katawan. At syempre, andyan din yung malusog na pagkain, Tala.
Kaya dapat daw po kumain tayo ng masustansyang pagkain tulad po ng prutas, gulay, isda at mga pagkaing mayaman sa bitamina. Nakakatulong po ito para lumakas ang katawan at hindi madaling ma-stress. Kayo ba naggugulay at prutas? Isda? Parang hindi. Yes Isda, po. nag-iisda po kami. Parang ang pinaka-favorite po namin yung ginataang tilapia. Isa din yun sa, yan, nakakagutom na. Nakakagutom tuloy. Ang stress po namin ay pag hindi kami nakakakain. Oo nga, no? Parang Opo. laging sasabihin ni magra-rice ba tayo or magbe-bread na lang tayo? Opo, Parang parang na po si Tala po ay kaya niya lahat except pag gutom siya. As in, kailangan talaga gutom siya. Ay, kumain siya before 12. Kasi hindi na magpa-function yung brain niya kahit yung tumigil ng yung matutulala at buntong hininga, hindi po kaya. Kailangan po kumain po muna siya para mag-function ulit. Kaya nga parang sinasabi natin, napaka-importante nga ng kung anong pinapasok natin sa ating katawan, kung ano yung mga kinakain natin, yan. Kasi Food for the syempre, brain. within din Ayun. siya eh. Hindi lang siya sa physical na panlabas yung mga exercise. Syempre, napaka-importante ng diet natin. At syempre, kailangan daw po natin ng sapat na tulog. Yan ang parang kulang kayo kasi ang hilig nyo mag-gadgets. Ako kasi medyo nag-gadget ako yung scroll-scroll lang. Pero pagdating ng oras na dapat matulog na, syempre nasa edad din yun. Yan, usapang edad na naman. Ako talaga pag hindi kailangang tumulog ng 7 hanggang 9 na oras, talagang naliliyo na po ako. Talagang ang stress po talaga ay nararamdaman ko na rin ngayong mga edad kong ito. Kaya Pero ngayon po parang mahirap na i-achieve yung 7 to 9 na hours ng pagtulog kasi lalo nga po ngayon papalapit na naman po atong si Bagyong Uwan. Kapag Yes. pumasok nga sa Philippine Area of Responsibility ay tatawagin Bagyong Uwan. Ay ang PIO naman nga po ay hanggang madaling araw Yes, nakatutok nakasubaybay po. sa pag-asa para nga pumatid sa inyo ang mga impormasyon po. Kaya ang tamang tulog po syempre ay nagpapasigla, nagpapaganda ng mood, at nakababawas ng pag-aalala at inis. Kasi di kapag puyat ka, minsan iritado ka. Kaya Opo, dapat kumpleto totoo. yung tulog mo. Di ba nararamdaman nyo rin yun? Tsaka Oo. nakakasakit ng Ng ulo, ulo yes. kapag puyat. Ayan, Ayan. syempre. At eto pa, isa Oo. pa to sa napaka-importante, ito po yung suporta mula sa iba. Iba din naman tayo pag meron tayong support system na ang halubilo sa atin ay mga positive energy imbes na puro negatibo po. Katulad nitong si Almira na laging tumatawa kahit hindi ko alam ang dahilan. Tapos minsan Ganon. natawa na lang din siya. Nagiging Syempre, bukod sa happy-happy. pamilya natin, mga kaibigan, syempre, mas masaya na may nagpapasaya din sa puso. Yes. Yun. Ay, may Yes. isa may nagpapasaya ba sa puso mo? Aba, syempre, meron naman. Of course, yung mga kaopisina ko nakapaligid sa akin. Ay, Syempre, showbiz. showbiz tayo. Kaya kailangan meron po, napaka-importante yung may nagpapasaya sa puso natin. At saka lagi may nakaagapay sa Yes atin. po. In times na may problema tayo at mga kailangan tayo, may tutulong sa atin. At napaka-importante dyan, ang pamilya po lagi ang tatakbuhan natin. Alam natin na meron tayong Oo. masasandalan kung Yes. sakaling ang hindi na natin kaya yung stress na nararamdaman natin. At ang madagdag ko lamang nga po, may tinatawag tayong stress, parang rashes na kapag nasosobrahan na yung stress, nagkakaroon po tayo ng rashes, nakikita na siya Yes, sa ating physical na may mga red na po, pula-pula sa ating maaari pong ito ay- Allergy, parang lumalabas Para yung po mga siyang- allergy. Ang tinatawag po doon, kung hindi ako nagkakamali, ay stress hives. Opo. Okay, stress hives. Oo. Ayan, kaya naman sabihin na nating pag sinabing stress ka ba ngayon, kasi may iba't iba din po tayong Iba-ibang stress, reactions diba na lumalabas. Po? At syempre sa katawan. reactions, Oo. stress. Yung pag po ang stress ay sunod-sunod, medyo mabahala na po tayo kasi hindi tayo nagkakaroon ng araw para huminga o mag-release ng ating mga stress. Kaya nga po minsan ay nakakaapekto na po siya sa ating mental health. Ayan, kaya alagaan po natin ang ating sarili at syempre, mas maganda rin po na pagka-stress, lumapit po tayo sa ating mga kapamilya o mga kaibigan para ma-share po natin kung ano ba yung mga iniisip natin, pinuproblema. Baka maiibsan yung mga problema o mai-share natin sa kanila yung pangangailangan natin or
iba yung naiibigay mo o nasi-share mo para nawawala yung tama nga yung deep breath mo na nakakahinga ka para ma-share mo, mag-iiba talaga yung pakiramdam mo. O kasi yun ang ginagawa ko. Or, tala, kape tayo para maiba naman. Opo, Or- ayan, kape or- din. Kung kape ang nagpapasaya at nagpapawala ng stress, pero syempre ang sobrang caffeine naman nga po, Yan. baka hindi naman tayo makatulog. Oo. Kaya, Pero syempre, mas maganda rin yung, shopping tayo yun. Nawawala yung pagod Retail natin. therapy pala. Ang problema natin, pang shopping natin. tapos Pero, mai-stress pag wala nang laman yung Yes. bulsa. hinay-hinay lang. Opo. Balansi-balansi lamang. Ayan, Yes, yan. Ang oras nga po natin, 10:25 a.m. na po. Kaya bigyang daan muna po natin ang ilang mga anunsyo at aktibidad ng pamahalaang panlalawigan at iba pang mga anunsyo na ating nakalap sa paligid-libot ng ating probinsya. Ayan, Almira? Ayan, una na nga po, ang muling magliliwanag po ang Kapitolyo ng Pamahalaan Panlalawigan ng Batangas. Simula po yan ngayong araw, November 7, 2025 sa Provincial Capitol Compound, Batangas City. Kasama po ang bawat pamilyang Batanggenyo, sama-sama nating damhin ang diwa ng Kapaskuhan habang minamasdan ang giant Christmas tree, life-size Belen at ang pagkutitap ng mga maraming pailaw po sa salo ng iba't ibang mga tugtuging pamasko. Kaya naman, pag ang hinihintay ninyo, pumunta na po kayo dito po sa ating pong Kapitolyo at magliliwanag na po sila mamaya lamang po. Mula po sa Pampalalawigan ng Batangas naman po, isang mainit na pagbati sa lahat ng awardees ng 2025 Subaybayani Awards. Muling pinatunayan po ng Province of Batangas ang kahusayan nito matapos tanghaling top performing province, kasama na po ang top performing Provincial Director Mr. Robinson G. Maak. Kinilara rin po ang Batangas City bilang top performing city sa pamumuno po ni LGOO 6 Esther Dator at ang Municipality of San Juan bilang top performing municipality sa pangunguna po ni LGOO 6 Rodel Gamban. Tunay na inspirasyon ang mga subaybayani ng Batangas, mga lingkod bayan at patuloy na nagsusulong ng tapat, mahusay at makabuluhang serbisyong publiko para sa bawat Batanggenyo. Isang mainit din pong pagbati sa lahat po ng awardees ng 2025 Subaybayani Awards para naman po sa atin pong Ayun, muli pong pinatunayan ng Province of Batangas ang kahusayan nito matapos po tanghaling top performing province. Kasama na po dyan ang atin pong... Ayun po. Yan. Ayan, kasawang Almira. Ayan, na-stress syempre. Na-stress na po. Ayan na po ang ating Siyempre, ating live topic tayo, ngayon. hindi natin Ayan. maiiwasan yan. Siyempre, kasama nga din po natin ang ating mga Subaybayani LGU exemplars. At siyempre, congratulations po sa ating top-performing LGUs na patuloy nga pong nagpakita ng transparency, accountability at excellence sa serbisyo pong publiko ng Provincial Government of Batangas, Batangas City, City of Calaca, at mga bayan nga po sa Taysan, San Juan, San Pascual, San Jose, at siyempre, diyan nga po sa Mataas na Kahoy. Kaya naman nga po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas, saludo po kami sa inyong dedikasyon at malasakit sa bawat Batanggenyo. Ayan, congratulations po sa inyong lahat. Ayun, congratulations po at nakita niyo po ako. Pasensya na ba't nakita niyo po akong na-stress? Ayan. Pero ayun nga, ibigyang diin na lang natin na mamaya nga po na magkakaroon nga tayo ng pailaw dito sa Kapitolyo. Pailaw 2025. Ito ay yung parang ating naging ceremonial lighting ulit. Yes, oo. Yan. At parang excited na ako ngayong... Excited din ako kasi ang gaganda ng mga Opo. ilaw dito. Ang ganda ng Kapitolyo. Kaya sa mga nasa paligid-libot o yung mga gustong dumayo po dito sa Kapitolyo, puntahan nyo po ang aming pailaw sa Kapitolyo. Ito po ay magsisimula ng alas 6 ng hapon. Kaya sinsayan at saksihan nyo po ang aming magandang pailaw sa Kapitolyo. At sa pagkakaalam ko, banda-banda dyan, meron na tayong mga food carts dyan. Yes, oo, mga na booth. pwede. Hindi po kayo magugutom. Marami pong mga local Yes. na
Yes, sabi ni Gian, kaya hindi po tayo magugutom. Marami pong food na pwede kayong mabilhan dito sa loob ng Kapitolyo. Kung hindi nga po ako nagkakamali, meron po ba kayong mga libre dyan? Oo, at ngayong araw nga po dahil oo nga. Basta meron po kaming mga booth na mga nakahanda po. Abangan Libreng po pictures. natin. Yes, oo. Basta tayo suminsay po din sa Kapitolyo at hindi po kayo magugutom. At syempre, samantalahin na rin natin yung pagkakataon, Tala, sa lahat po ng mga volunteer workers, MIOs po, na nagtatanong sa lahat ng mga media friends, open po ang Kapitolyo para po kayo pumunta dito sa Kapitolyo at manood, Yes masaksihan. Opo. Yan, at ang oras nga po natin, ayan, saktong 10:30 na po ng umaga. Isang oras na naman po ng balitaan, kwentuhan at talakayan ang natapos para sa araw na ito. Sa ating pong mga katiwala, kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. I-like at mag-follow na rin po sa aming official social media accounts para po sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan muli tayo next week para sa panibagong edisyon at bagong pagbasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Maraming salamat po sa pagsama sa aming pagbiyahe ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang nagbibigay solusyon sa mga pangangailangan, may pusong handang magmalasakit at maglingkod sa bayan. muli ito po si Tala Cabello. Ito naman po ang inyong lingkod, Millicent Ramos. At ako naman po ang inyong naging Friday kapasada mula po sa Thursday Group, Almira Elaine Balerg. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming pong technical team na binubuo po syempre ni Direk Gian S. Camillas, Ate Avon Luca Gimbal, Kuya Jundel Maranan, Kuya Kevin Paulo Medrano, kay Tito Roger Aguirre, at syempre pumunta din po dyan si Sir Eds. At nandyan din po si Gerard Season, aka Julia V. Ayan, at syempre, magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na linggo para sa tuloy-tuloy na serbisyo, buong talino at puso para sa Batanggenyo. Muli ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitolyo!